Ngayon naman, alamin natin ang magiging lagay ng panahon kasama si Amor La Rosa. Good morning, Amor. Good morning! Live mula sa Pag-asa Weather and Fall Forecasting Center. Ngayong umaga po makakasama po natin si Mr. Henel Kitlong na weather forecaster ng Pag-asa. Good morning, Mr. Kitlong. Yes, Amor. Maraming salamat. Mga kabayan, isang magandang umaga po. Mr. Kitlong, ano na po bang update natin dito sa low pressure area na binabantayan po natin sa loob ng ating POR? Inaasahan ba natin na ito ay lalakas pa o kaya naman po ay tatama dito sa ating landmass sa mga susunod na mga oras? Well, magandang balita po mga kabayan, bagamat ito po inaasahan na dadaan sa kalupaan either within 24 to 48 hours. Kung pagbabasihan po natin yung mga datos ng ating mga kagabitan, ganun din po lahat ng mga forecast model, ito pong low pressure area na minomonitor natin ay hindi po ito inaasahan na magiging bagyo. Wala pong nagpapakita sa mga forecast model na ito po ay magiging bagyo. Kapag ito po ay malapit na o maglalandfall na po sa either dito po sa may silangang bahagi ng Kabisayan o kaya sa Kabikulan, malaki pong chance na ito po ay malulusaw. Okay, so ayan po mga kababayan, magandang balita po yan para sa ating lahat, lalong-lalo na sa ating mga kababayan na nandito nga po sa may bahagi po ng Visayas. Bagamat kayo po ay matatamaan o madadaanan ng LPA, hindi naman po natin inaasahan na ito nga sama ng panahon ay lalakas pa sa pagiging isang ganap na bagyo dahil nga po inaasahan din po natin na posible itong mag-dissipate within 24 to 48 hours. Pero syempre, patuloy po kayong tumutok para po malaman natin yung mga pagbabago dito lang po yan sa Panahon TV. At Mr. Kitlong, ano po ba ang direktang epekto ng LPA na ito dito sa ating bansa? Inaasahan po ba natin ang maganda o masamang panahon sa mga susunod na oras, lalo pa po at holiday po ngayon? Well, sa ngayon po, ang low pressure area ay malapit na po ito sa kalupaan. Kaya ito rin po yung nagdudulot ng maulap na kalangitan dito po sa buong Mindanao. Ganon din po sa Silangan at gitnang Kabisayan. Kasama po dyan ang Bicol Region. Ganon din po ang probinsya ng Rizal, Quezon at Aurora. Itong mga nasabing lugar ay makakaranas po ito ng mahina hanggang sa katamtamang pag-ulan at pagkilat pagkulog. Samantalang yung Metro Manila po at ang nalalabing bahagi ng bansa, magkakaroon lamang po ito ng bagyang maulap hanggang sa maulap, maliban na lamang sa mga pulupulong pag-ulan o pagkilat pagkulog pagdating ng hapon o kaya ay sa gabi. Okay, so ayan po, make sure pa rin po na kayo ay tumutok pa rin sa mga weather updates at syempre huwag po natin kakalimutan ang pagbabaon ng payong anumang panangga sa ulan para makasiguro po tayo at bilang paghahanda na rin sa posibilidad ng mga pag-ulan at pagkidlat pagkulog. At Mr. Kitlong, dahil nga po nagkaroon ng long weekend, marami po sa ating mga kababayan ang sinulit ang kanilang bakasyon. Kaya para po sa mga sea travelers, ano po ba ang inaasahang sea condition para po ngayong Lunes? Well, bagamat meron po tayong low pressure area ngayong araw, hindi naman po nito napalakas ang mga pag-alon ng karagatan saan mang parte ng Pilipinas. Kumbaga, buong bansa po, bahagya hanggang sa katamtaman lamang po yung pag-alon ng karagatan. Kaya't maganda po ito sa mga gustong mag-travel sa mga karagatan. Ayan, isa pang good news yan para sa ating lahat dahil wala naman pong nakataas sa gale warning sa araw na ito, kaya inaasahan po natin na magiging ligtas naman po ang inyong pagbabiyahe by sea. So kayo po ay mag-monitor pa rin dito po yan sa mga pagbabago dahil nga po inaasahan po natin na meron pa rin po nga low pressure area na umiiral dito po yan sa loob ng ating POR. At Mr. Kitlong, eto naman pag-usapan po natin yung ITCZ. Ito pong ITCZ minsan po nakaka-apekto ito sa Mindanao area at minsan naman umaabot pa ito sa may bahagi ng Luzon. So ano po ba ang dahilan ng pagbabago ng lokasyon o paggalaw ng nasabing weather system? Opo, yung pong paggalaw ng Intertropical Convergence Zone, nagdedepende po ito sa mga system na nakaka-apekto sa kanya. Kagaya na lamang po yung nakikita nyo ngayon, mayroon pong ridge of high pressure area rito, kaya halos nananatili lamang po ito sa may central Visayas o sa Kabisayan. Pero kung tutusin sa gayong buwan, ay nasa may Luzon na po ito. Kung anong weather system na umiiral ng araw na yun o yung buwan na yun, yun po ang dahilan kung bakit hindi po gumagalaw o kaya hindi po nagbabago yung pagkilos ng Intertropical Convergence Zone. Ayun, at panghuling katanungan na lamang po, Mr. Kitlong, bukod po dito sa LPA na binabantayan po natin sa loob ng ating area of responsibility, meron pa ba tayong ibang weather disturbance na namomonitor sa labas ng ating POR na posible po nga makaapekto rin dito sa ating bansa sa mga susunod na mga araw? Base po dun sa mga datos ng ating mga kagamitan, isa lamang po yung minomonitor natin, ito lamang pong low pressure area. Subalit, gaya po na nabanggit ko kanina, sa loob po ng Intertropical Convergence Zone ay mababa po ang mga pressure at ang sasalubong yung mga hangin. Kaya kung mainit po ang temperatura, may chance po yan na baka makabuo ulit ng low pressure area. Bagamat sa ngayon ay wala na po tayong ibang minomonitor, maganda pa rin po na tingnan po natin ang ating mga weather system dahil may chance po na baka bigla na lamang po magkaroon ng mga low pressure.
Okay, and maraming salamat po sa binahaging impormasyon tungkol sa laki ng ating panahon at syempre po dagdag kaalaman na rin para sa ating mga manonood at nakasama nga po natin si Mr. Hanel Kitlong na weather forecaster ng Pag-asa. Magbabalik po kami matapos ang isang paalala. At yan po muna ang latest mula dito sa Pag-asa. Abangan niyo po ang susunod kong update mamaya po yan sa GMB Balita. Nakasama niyo po ang inyong weather lover Amor La Rosa na nagsasabing ang taong handa at may nahon kayang lagpasan ang hamon ng panahon. Good morning po sa inyong lahat.